Hi Choir Masters, this is Ray Santos again for another choral strategies. Today I want to talk about warm up and warm down. Siguro marami sa inyo familiar na sa warm up. Of course, when we say warm up, ito yung ginagawa muna natin before we sing our repertoire. So, pagdating natin sa rehearsal, we're not going to, just sing and sing and sing and sing. We will have first our warm up. So, parang sa athlete, pag yung athlete, halimbawa basketball player, hindi naman basta biglang magbabasketball. Magwa-warm up muna siya. He will do some stretching, and some exercise para ma-warm up siya. Because the tendency is nabibigla. Nabibigla yung katawan kapag masyadong, okay, nandito na ako, and then, okay, let's play basketball, no? So, ang problema doon is nabibigla yung katawan. Same with our voice. So, imagine if you are going to have a rehearsal or if you're going to have a performance ng umaga, 6 a.m. for example, like that, no? 6 a.m. So, ang tendency niyan, mabigla ka kung wala kang warm-up. So, napakahalaga na magkaroon ka ng warm-up. So, ano ba yung mga warm-up natin, no? Actually, meron akong vlog na ginawa about vocalization. It's very important. Please read it. Napakahalaga ng vocalization because talagang nai-stretch yung iyong throat or nai-stretch yung iyong boses kapag ikaw ay nagvo-vocalize. Especially pag umaga, kailangan mag-vocalize ka talaga dahil medyo tulog pa ang boses mo niyan. So, that is what you call warm-up. Pag sinabi naman nating warm-down, alam nyo, meron akong isang choir master din, no, na parang mentor ko din. Ang sabi niya sa akin, kapag ikaw daw, umaga kakanta, okay, kailangan ka talagang mag-warm-up, kailangan ka mag-vocalize. Pero kapag ikaw naman daw ay kakanta ng 7 o'clock ng gabi, or 10 o'clock ng gabi, or 9 o'clock ng gabi, maghapon ka ng vocalize yan, maghapon ka na nagsasalita. So, hindi mo na kailangan ng warm-up or ng vocalization. Bilang isang voice major, medyo disagree ako. Kasi, napag-aralan ko sa Conservatory of Music, no, na kahit anong oras ang iyong performance, you need to have vocalization. So, allow me to explain the warm down. Dito naman papasok ang yung warm down. Pag sinabi nating warm down, ganito yon. Imagine natin na yung mga singers mo nanggaling sa mga trabaho nila. So, yung rehearsal nyo, for example, is 7 p.m. And then, yung iyong mga singer ay nanggaling sa trabaho, yung iba sa kanila nagsasalita maghapon, ang iba naman sa kanila hindi nagsasalita maghapon, sulat lang ng sulat. So, depende. So, dito papasok ang warm down. Pag sinabi nating warm down, ganun din yung purpose nila halos, no? Para i-prepare yung singer. Pero ang main goal kasi ng warming down is, of course, first is para may prepare mo yung singer, and secondly is para makawala yung mga singers mo dun sa atmosphere ng trabaho, sa atmosphere ng stress, dahil maghapon na silang kumikilos maghapon na silang nagwo-work. You need to change their atmosphere. Ang mapoprogram na sa isip nila is hindi na yung stress nila maghapon, kundi they need to sing, they need to practice. Yun na yung magiging program sa isip nila. Yan naman yung idea ng warm down. Sige, repeat ko lang ha. So, first is warm up. The purpose of warm up is to prepare the singer. Pero ito yung preparation na, halimbawa, yung singer mo parang nanggaling sa pagkakatulog, magdamag na tulog, at walang boses, tulog pa ang boses. So, ang tawag yan is warm up. Ngayon naman, kapag naman ang singer mo maghapong stress at maghapong nagtatrabaho, kailangan pa rin natin silang bigyan ng mga exercises, which is ang tawag naman natin doon ay warming down.
Again, ang purpose ng warming down naman is to prepare also the singer, and secondly, para ma-change natin yung atmosphere nila. From work, from stress, to singing, to practice. Parang ganon, no? So, I hope this tip will help you a lot para mas mapaganda pa ang inyong pagtuturo sa inyong mga choir. Hanggang sa susunod na choral strategy. Salamat sa pakikinig. And again, this is Ray Santos.